Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Actually, matagal ko nang gustong i-content to. Ngayon lang nagkaroon ng oras. Wait, bago lahat. May babasahin lang pala akong comment, yung tungkol kagabi. Di ba, kinontent ko si Sir Donsky kagabi do sa ano niya. Merong super fan ni Sir Donsky. Gusto ko lang sagutin, no. Yung pinin ko ito dun sa video na pinablish ko kagabi. So ang sabi dito si Sean Neras, 'di ba? Gusto ko sagutin 'to. So sabi ni Sean Neras na bobo. Sa tingin mo matalino ka na niyan? Kung makabobo ka sa supporter ng mga Ghost Hunter, excuse me, hindi bobo ang mga supporter ng mga Ghost Hunter. Ang bobo, fake Ghost Hunter. Sumusuporta sa fake Ghost Hunter. Yun ang mga bobo. Ingatan mo yung pagsasalita mo, ha? Dito pa lang bobong-bobo ka na eh. Kung makabobo ka sa supporter ng mga excuse me, hindi supporter ng mga Ghost Hunter. Supporter ng mga fake Ghost Hunter. Linawin mo muna, wag tatanga-tanga, ha? 'Di ba? Feeling mo ang talino mo na. Hindi ako matalino, pero hindi ako bobo. Hindi ako bobo. Hindi ako bobo katulad nyo na nilalamon lahat ng tae ng mga fake Ghost Hunter. Hindi ako supporter. Hindi ako supporter. 'Di ba? Yan ang laging dahilan eh. Hindi ako supporter. Hindi ka supporter eh. Mamaya ha, i-debunk natin tong claim niya na hindi siya supporter. Sabi niya, yan lagi, huwag kakahiya. Kung supporter ka. Di ba? Nahihiya ka pa eh. Di ba? Hindi ako supporter ng mga Ghost Hunter na naiirita lang ako makinig sa mga pagde-debunk mong walang sense. Sabi niya gano'n, naiirita daw. Kung naiirita ka, good. Di ba? Hindi ko sasabihin na, huwag ka manood. Kasi yan ang linyahan yung mga bobo. Kayo mga bobo, linyahan nyo, huwag ka manood. Diba? Kasi hindi nyo naman ina-apply sa sarili nyo yun eh. Diba? Parehas lang tayo naiirita. Diba? So, naiintindihan mo na ako. Ngayon lang ako nakita ng debunker na nagtatago sa maskara. Diba? Ngayon lang daw. Maraming gumagawa nito, men. Diba? Si Kaalaman, hindi rin nagpapakita ng mukha. Si The Side Eye Guy sa Amerika, nakamaskara din yon. Nagde-debunk din ng paranormal yun, men. O, pakita natin si Side Eye Guy. The Side-Eyed Guy. Di ba? The Side-Eye Guy. Nakamask din to. O, di ba? Pagka nagde-debunk yan, nakamask din yan. Ganyan din ang maskara niya. Si The Shape. Kasi nga, alam kasi nila na ang mga fans na mga fake Ghost Hunter ay bobo. Mga bobo. Ayun The Shape. Ganito itsura ni The Shape. Pakita ko sa inyo, ha. Pagka nakamaskara din yan, men. 'Di ba? Ang daming debunker na nakamaskara. Kasi alam kasi namin na mga bobo yung mga supporter ng mga peking Ghost Hunter. 'Di ba? Instead na yung mismong punto yung targetin kung ano-ano mga pinagsasabi. Kasi nga mga bobo, 'di ba? Hindi sagutin yung main issue na nire-raise. Kontento na lang sa kabobohan dahil bobo. Balik tayo doon sa sinabi niya, Ano yan, para cool tingnan sa camera. Actually, pwede rin. Para cool din. Kasi, packaging yun eh. Kasama yan sa identity. O takot kang mabalikan ng mga minamaliit mong Ghost Hunter. 'Di ba? Partially, dahil alam ko mga bobo yung mga sinusuportahan mo. 'Di ba? Kasi ang alam lang nila, hindi marunong humarap sa Hindi marunong humarap sa... Actually, pinakita ko na rin ang mukha ko before. Ang inaamin kong takot ako noon yung kay FLM kasi pinatungan kami ng 3 million noon sa ulo.
Pero from time to time, alam na ni Kuya Red yung mukha ko. Alam na rin ni Donsky yung mukha ko. Kasi kung di ka ba bobo, nung nag-submit ako ng peking warrant of arrest doon, nag-submit din ako ng ID sa kanila. Kung di ka ba bobo, ito kasi, ano ko na lang to, trademark ko na lang to. Di ba? Pero I admit, before, nung nag-start ako, for security reasons, kaya ako nagganito. Di ba? Kahit anong gawin mong paninira sa kanila, di yan babagsak. Wala namang, kailangan bang bumagsak yung mga yan? Kailangan bang bumagsak yan? Tama? Tapos sasabihin mo, ganyan pananilita mo, hindi ka supporter? Kung hindi ka parang bobo? Kung hindi ka bobo? Kasi ang habol ng mga viewers nila ay thrill sa pag-explore nila sa nakakatakot na lugar. Bakit? Pinipigilan ba to, men? Hindi naman pinapabagsak yung mga yan, pinapaamin lang yan eh. Di ba? Pinapaamin lang yan. Ba't pababagsakin yan? Sino nagsabi na kailangan pabagsakin yung mga yan? Kung di ka bang bobo. Di ba? Hindi ko nga sinasabi na mag-withdraw kayo ng suporta nyo dyan eh. Di ba? Sinasabi ko nga, dyan lang kayo eh. 2024 na tayo. Ngayon, alam na ng mga viewers na scripted ang ibang content. Ito na nga. Kung di ka bang bobo, napaka-bobo mo, alam nyo na nga na scripted, pinaninindigan na 1001% legit. Actually nga, dapat hindi ako ang inaaway mo eh. Kung di ka bang bobo, di ba? Ang pagkakaalam ko, fake. Ang pagkakaalam mo, scripted. Isa lang ang pagkakaalam natin eh. Pero yung idol, hindi ko naman, dahil hindi ka kamo supporter, di ba? Pero yung si Donsky mo, ang sabi, 1001% na totoo daw siya. O, di ba ginagawa ka sinungaling? Ginagawa tayo sinungaling, parehas tayo. Tapos ako nga awayin mo, kung di ko lang bobo. Di ba? Alam na ng mga viewers daw na scripted, oh. Ito nga ang point eh. Ginagago nga tayo lahat eh. Ginagago nga tayo, kung di ka ba naman talaga bobo. Di ba? Alam mong scripted. Alam natin, sabi mo, di ba? Alam na ng mga viewers na scripted. Ako, alam ko, scripted din. Parehas lang pala tayo ng side eh. Ito sinasabi niya, 1001% eh. Na totoo eh. O kung di ka naman bobo. Tapos ako aawayin mo. Di ba napaka-bobo? Parehas pala tayo ng pagtingin sa channel niya eh. Tapos siya pinipilit niya legit daw. Ginagawa ka sinungaling, hindi ka magagalit sa kanya, sa akin ka magagalit, di bobo ka nga. Ay, nako. Buti nga silang mga Ghost Hunter, marunong silang gumawa ng content kahit script ikaw. Hindi ba content ko yung yung pinapanood mo sa akin, bobo? Ano to sinasabi ko ngayon? Hindi. Ang pinapanood nyo ba sa akin ay yung content ni Donsky? Sagutin nyo. Ang pinapanood nyo ba sa akin o yung sinasabi ko? Kaya ka nga nagagalit sa akin dahil ang pinapanood mo yung sinasabi ko eh. O hindi sarili kong content yon, bobo. Di ba? Kaya nga yung pinupuna mo sa akin, sabi mo dito, ano yung mga pinupuna mo sa akin? Naiirita ako makinig sa pagdedebunk mo ng malang sense. O di pinapanood mo sa akin yung pagdedebunk ko na yun yung content ko, bobo. Di ba? Baka mamaya ikaw ang utusan ko na mag-react ng video. Baka hindi mo magawa dahil bobo ka. Siyempre, kailangan mo na subject. Kahit anong content, kailangan mo na subject. Di ba? Kahit yung idol mo, or sabi mo, hindi ka supporter, o basta, kahit yung Donsky mo, kailangan niya ng subject na pag-ghost huntingan niya. Hindi pwedeng siya yung gumawa ng sarili niyang lugar, ng sariling location. Kailangan may subject siya eh. Ganon din ako. Anong re-reactan ko kung wala ako subject? Bobo! Di ba? Re-react ka sa pinaghirapang content. Anong tawag mo doon? Bakit bawal? Ito, kinontra mo nga eh. Buti nga silang Ghost Hunter, marunong silang gumawa ng content kahit scripted. Ikaw, re-react ka lang sa mga content. Hindi content
yon, bobo! Di ba? Gumawa ng content daw. Eh, di content ko nga yun, kaya nga naiirita ka eh. Di ba? Dahil kung hindi ako gumagawa ng sarili kong content, hindi ka maiirita sa akin. I'm so sure kung hihimurin ko ang puwet ni Donsky, hindi ka magagalit sa akin. Di ba? Nagkataon lang na kinukontra ko si Donsky, kaya ka nagagalit sa akin, di ba? Tangina. Tangina mo. Ikaw pala ang bobo eh. Mahiya ka naman. Magkakapera ka sa pinaghirapang content na ako daw yung mahiya. Di ba? Ako daw yung mahiya. Di ba? Tapos magpasalamat pa daw kay Donsky. Sabi nga nila, ni Dr. Disrespect, mga bobong content creator lang ang nagre-react sa mga videos na gawa ng ibang. Sino naman yon? Ang tanong, bawal ba? Bawal ba yon, men? Di ba? Bawal ba yung mag-react? Ibig mo sige, ito ha, granting na ano to, na sinabi daw ni Dr. Disrespect, mga bobong content creator lang, nagre-react sa mga videos ng so bobo, ano? Di tanggap mo rin bobo si Donsky kasi nag-react siya kay Elizabeth Oropesa. Oh, tingnan natin ha. Tingnan mo ha. Donsky. Elizabeth Oropesa. Tama ha? Ito, reaction video ko ito. Hindi ko na mahanap yung video ni Donsky eh. Pero dito sa video na to, nagre-react siya dun sa ano. Ayan o, nagre-react siya dun sa video ni Elizabeth Oropesa. Nagpipilit mag-reaction video. So ito, mga kababayan ko, ako, hindi ko alam ano, pero para sa akin, itong ginawa ni Donsky na to, legit na pagnanakaw ng video to. Kasi wala naman siyang sinasabi every time na ano eh, or counted as reaction ba yung intro niya. Ito nga, ano eh, ito nga, pinlay niya na lang yung ano eh, pinlay niya na lang yung video eh. Diba? Nilagyan niya lang ng mukha sa gilid niya oh. Nakikita mo yan, bobo? O bakit yan? So bobo din itong ano, pinagtatanggol mo? Eh di bobo ka! Diba? Kita niyo ginawa niya oh, nagnenok ng ano, ng video, pinlay niya dun sa ano niya na walang kaputol-putol. Binago niya lang yung color scheme. Tsaka yung boses. Ginawa niya lang matinis. Pihado pag yung reaction video ko na to, ako yung nagnanakaw, pero yung idol nila hindi. Diba? Exactly, yun yung sinabi ko before, oh. Ito po yung part 2. Tamo? Yung idol mo nga eh, nag-reaction video, pinaskill niya yung itsura niya doon. Tapos nagpe-play. Eh paano yan? Di bobo rin yung pinagtatanggol mo? Bobo! O isa pa, si Boy Balud pa. Boy Balud. Boy Balud. Ayan o, legit reactor o. O, legit reactor. Tignan mo. Yo, what's up mga idol? Magandang umaga po dyan sa inyong lahat. Kung saan man kayo ngayon, palop ng mundo. Magre-react naman tayo ng Diba? video ni Idol dun sa So, bobo din ito? Kaya lang, hindi mo kukontrahin to dahil yung idol mo, nire-reactan niya at pinupuri niya. Bobo! Yan, pagbalik ko sa Luzon, pupuntahan natin yan. Right? Thank you so much guys. Oh. Ano yun, Idol? Ano yung napansin mo, Idol? Rin ano ng mata ko? So ito, hindi bobo to. Hindi bobo. Yun ang sinasabi ko. Double standard eh. O, si Kuya Red, may reaction video din si Kuya Red eh. Di ba? Baka sabi mo, yun lang ginagawa din niya ng ano, ng mga idol mo. Reaction video.
mga devil worshipper. Sabi lang Diba? kulto, mga ganyan. So dito naman witchcraft. Okay, witchcraft naman. Ayan reaction video. Reaction video. Gumagawa din ng reaction video. Bakit yung mga yan? Di mga bobo din kami lahat? Yun ang sinasabi ko pag bobo yung nagko-comment sa akin eh. Di ba? Putang ina yung mga pinagtatanggol mo, mga bobo din pala ayon sa standard mo eh. Diyos ko. Anong gagawin natin ngayon dyan, men? Ipagpatuloy na natin to. Mga bobong content creator lang nagre-react sa mga ginagawa ng ibang content creator. In short, no brain. Bobo, may pakritiko ka pang nalalaman anong feeling mo sa sarili mo, si Christopher Min na lalaking may maskara version. Hindi naman kritiko, chismosa yun eh. Si Christopher Min eh. Kritiko ba yun? O bobo ka na naman? Bobo? Ano ba ang ibig sabihin ng ng kritiko? Critic meaning. Critic meaning. To. Sabi sa Merriam-Webster, dito tayo sa Merriam-Webster, no? Ayan, one who engage often professionally in the analysis, evaluation, or appreciation of works of art or artistic performance. One who expresses reasoned opinion on any matter, especially involving a judgment of its value, truth, righteousness, beauty, or technique. Di ba? Ganun ba ang ginagawa ni Christopher Min? Nagbabalita yun eh. At saka chumichismis yun, Min eh. O bobo ka na naman, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang nakikita ko kasi dito, mga men, ginagawa niyong tanga yung sarili nyo para maipagtanggol lang mga ito. Tapos sasabihin nyo, hindi ako supporter ha. Hindi ako supporter. Bobo! Okay, patuloy tayo, no? Patuloy tayo, mga kababayan ko. So, itong content natin, yung sa KMJS, scam ng Hari at Reyna. Diba? Napapansin ko kasi, nagiging pattern na ito sa atin eh. Diba? Madalas maraming gullible dito sa Pilipinas. Ano ba yung gullible? Yung pakitaan lang kayo ng ano ba yung uto-uto. Tama ba? Gullible meaning, ano bang gullible? Gullible meaning. Ayun nga, uto-uto nga. Easily tricked because of being too trusting. Naive and easily deceived. Madaling lokohin. Di ba? Meaning of gullible, easily duped or cheated. How to use gullible in a sentence, did you know? May ganun sa Merriam-Webster. So, lipat tayo dito sa video na to. Kasi ito yung nangyari, kung napapansin nyo, yung na-mention ko si Boss Lee before, ganito yung nangyari kay Boss Lee nun. Yung mga dating follower ni FLM nun, hinatak niya at pinaniwala niya sa ganitong bagay. So, i-play natin to, mga men. Paano kung may mag-alok sa'yo ng membership ID na babayaran lang sa halagang 50 to 200 pesos at magkakaroon ka na raw ng pabahay at lupa, libreng serbisyong medikal, 10,000 pesos na groceries at 10,000 pesos din na cash assistance buwan-buwan? Wow, buwan-buwan, ano? Yan yung mga pangako na pang-uto netong ako, considered ko as sindikato to kasi parang organized sila eh. 'Di ba? Yung inutok nila yung maraming tao. Sino ba naman ang hindi kakagat? Yan daw kasi ang mga benepisyong makukuha kung ikay magpapamiyembro sa isang nagpapakilalang korporasyon. At hindi raw ito basta-basta. Dahil pinamumunuan daw ito ng isang hari. Ito ang UTIHC o UTI. Universal Tribe. UTI.
Universal Tribe International Holding Corporation. Tribes International Holding Corporation na tinatayang 1 milyon na raw ang mga miyembro at karamihan mula sa mga Pero mukha talaga silang organized, ano? United, ano? Tama, may YouTube channel sila, kaya napapansin nyo. Ito kasi yung ano ito rin yung bad side ng social media din eh. Madaling ma-promote din itong mga to. At marami tayong kababayan na talagang ano, madaling maloko sa mga ganyan. Yung makakahalata na huli na ang lahat nakapagbigay na ng pera. 'Di ba? probinsya ng Visayas at Mindanao. Nag-engganyo man pud ko kay gwapo man pud siya og kanang mga benepisyo nga gihatag. Ang nagpapakilalang hari o leader ng grupo, si Edgardo Los Baños, na tinatawag din nilang HMJPRMA. Ito po ay descendants, tagapagmana May pari din, oh. May pari din sila. Descendant daw. po, apo. RMA. Ito po ay descendants, tagapagmana po, apo ng Dr. Jose Rizal. O Ayos ah. Majesty Jose Protasio Rizal Magpantay Adlaw. Laging may korona at kapa. At may sarili pang mga bantay o marshals. May mga general pa siya. Oh. Kung may hari, syempre, meron dapat reyna. May mga general pa siya. Ang partner ni Edgardo na si Teresa. Si Edgardo, nagpapakilala raw na graduate ng architecture sa UP o University of the Philippines, habang ang kanyang reyna, isa naman daw, propesora. Siya ang hari, inihintay niya lang na koronahan daw siya. Hindi raw mahigpit para sa mga interesadong maging member. May certificate pa, oh. Lupit, oh. Diba? So just imagine, yung membership mo, 200 pesos lang ba? Magkakaroon ka na ID, may libre kang bahay at lupa, may 10,000 buwan-buwan ka, may medical assistance ka pa, tapos, may grocery allowance pa. Ang lupit, di ba? Sino ba naman ang hindi dyan? Ang hindi join dyan? Di ba kung 200 pesos lang yung mo? Pero required ka bang sumama sa mga event nila? Pero lahat ng kanilang ipinangakong benepisyo, makukuha lang daw kung meron kang membership ID na 50 to 200 pesos nga ang halaga. Sa 1,000 na tao, 100,000 na ang nalilikom ko. Kahinaan pa yun ng ID. Yan lahat po yun inaabot ko sa kanya. How much mo na dumami ngayon? Kung sa may 1 million tao ka na, 1 billion na ang hawak niya ngayon. Ayos, no? Di pinayaman niyo siya. Once na matapos po namin ang kamahalan yung gagawin, Kamahalan, no? ng pondo para sa project, automatic meron din kayo. At hindi raw basta Once na ni kamahalan daw. Tanginang yan. simpleng pera ang posibleng paghatian ng kanilang mga miyembro. Ang starting budget po na binigyan ni kamahalan, humingi lang po ako ng 5 trillion. Wow! 5 trillion, men! Ang dito, ito ha, yung mga ganitong red flag, no? Yung mga ganitong red flag, pagka may nag-promise na sa inyo na yung hindi na makatotohanan na ganyan, men. Diba? I do admit, sometimes, nakakatukso kahit yung mga too good to be true. Kasi parang ang nangyayari, na yan eh, parang nagsasara na lahat ng common sense sa katawan mo niyan eh. Pagka, katulad ng offer nila, just imagine sa halagang 200 pesos, ano lang ba ang 200 pesos? Diba? Kung magbibigay ka lang 200 pesos, tapos ang ganda naman ng mga benefits, bakit hindi ka hindi ka magjo-join? Diba? Ang unang instinct mo dyan, nating tulos naman, 200 lang naman yun eh. Yung 200 nga, ipapangkain ko ng Jollibee eh. Di ba, malay mo, pero hindi mo napapansin, parang tinutulungan mo maging sindikato yung yung binabayaran mo ng pera. At ito yung gusto ko ipaunawa kasi sa mga kababayan nating OFW, kayo kadalasan ng mga nagiging target na itong mga to eh. Tama yung sinabi ni Sir Vic Lorenzo, yung panahon ni FLM nun,
kayong mga OFW, hindi nyo kasi nararanasan, hindi nyo kasi nare-realize yung value ng pera na binibigay nyo kung kani-kanino. 'Di ba? Ano nga lang naman sa inyo yung yung pa $20, pa $5, $5, 'di ba? Kahit nga yata $100 may spare kayo eh. Pero dapat naiisip nyo na madami kasi kayo na ginuguyo. 'Di ba? Tapos tuwan-tuwa kayo ito yung panahon ni FLM ganito eh. Tuwan-tuwa kayo na shoutout kayo. Na feeling ko nangyayari din ito sa ghost hunting community eh. 'Di ba? Yung binubola-bola kayo ng ghost hunter, na tuwan-tuwa kayo no dahil minsan shoutout kayo na kayo. Kasi hindi nyo nare-realize yun eh. Syempre una muna bigay nyo pa $1 doon sa palipad. 'Di ba? Then nagiging $5 na, $20 na hindi mo namamalayan araw-araw ka nang kasi natutuwa ka na shout out ka eh. Minsan ganun ka ba yung kalungkutan kasi may nakakausap akong OFW before panahon ni FLM. Si Ma'am anong name ba ni matanda na yun eh. Parang retired na siya doon, 'di ba? Kasi iba daw kasi yung feeling na yung nababati ka nung vlogger. Parang halimbawa pag tos hindi niya namamalayan kay FLM noon, marami na yung naipapadala niya, 'di ba? Kasi nga parang siya, tapos makarisma pa yung nagsasalita. Tapos dumating na yung point na nagpapadala na siya sa Western Union. Sa nung sinuma total niya ng mga pinadala niya, naka almost na siya. Span ng 2 years, naka almost $10,000 na siya. Magkano yun, men? O, $10,000 na mismo. Magkano ba yun? 10,000 USD. $588,000, oh. 'Di ba? Ang kapatid niya sa Pilipinas, hindi niya mapadalhan. Yung kapatid niya nagka-college, oh. Naisip-isip niya daw nung time na yon kung yung 500,000 na yan or yung almost $10,000 na pinadala niya kay FLM noon. Kasi paunti-unti yan eh. 'Di ba? Just imagine wala pang palipad yan, naipong resibo lang yan. 'Di ba? Ay si pala 'yon, si Ma'am Si Ma'am nandun uli siya kay FLM ngayon kasi nakalaya na si FLM eh. Si name nun? Nakalimutan ko na kaaway ni Sarna Sukir yun eh. Mga nakakilala kay Sarna Sukir. 'Di ba? Wala eh. Ganun talaga eh. Ngayon, nandun na naman siya kay FLM kasi siguro na siya shoutout na naman siya uli. 'Di ba? Wala na talagang makukontrol yan. Kaya, syempre, 'di ba? Ito, ano ba ang purpose na itong ginagawa natin? Baka sakali. Ito for example, ito, maganda ito nabasa kong comment sa akin mga men eh. I-share ko sa inyo, ito yung advocacy na gusto kong maipaunawa sa inyo. Saan na ba yun? May isang comment dito eh. Ito may nagtanong dito, sabing ganun dito. Pag nanood ba ako kay Sardonsky, supporter niya na ako. So bobo na. Hindi. Iba yung supporter, iba yung nanonood lang. Hindi naman porkit nanood ka ka na eh. Sumusuporta ka na eh. So, ibig sabihin, supporter ako ni Donsky. Kaya nanonood ako. 'Di ba? Sinong kinaayawan mo sa TV?
let's say ayaw mo kay Vice Ganda, pero pinapanood mo si Vice Ganda, gusto mo i-criticize yung supporter ka na ni Vice Ganda, di ba? Meron ako ditong gustong basahin. Shout out sa inyo ha, Ranel Padilla. Hello, shout out. Ano ba name nito ni Ma'am? Ethel Arsolonuy. Hello po. Meron sinasabi dito, hindi ko lang mahanap-hanap na buti na lang ikaw ang unang napanood ko. Hindi ko naman neto lang siguro yun Yung buti na lang ikaw yung unang napanood ko, nabasa ko. Yun ang gusto kong mangyari kasi. Ako yung unang mapanood, at least kahit papaano, may idea sa mga susunod. Ngayon, kung halimbawa napanood niya na ako at mas matimbang yung gusto niya suportahan si Donsky, di ba siya, wala namang problema. Pero hanggat maaari, may nasasala kasi ako. Di ba? At yun ang layunin dito sa social media. Yung mga gano'n. Hindi ko na makita yung comment na yun. Kanina ko lang yata nabasa or kahapon. Anyway, pagpatuloy na nga natin to, no? Di ba? Katulad do sinabi ko dito, yung maliit-liit na pagbigay-bigay, hindi kasi nararamdaman yan nung mga nagbibigay Katulad niya na hinihingi lang naman 200 pesos. 'Di ba? What if naman kung totoo, 'di ba? Di sulit yung 200 pesos mo doon sa membership. Times 3 niya. So, nagiging 15 trillion. Ako, Si 15 trillion Edgardo na kasi, yung budget. meron daw natatagong kayamanan. Katunayan, naglabas pa ito ng isang tseke na mula raw sa Central Bank na nagkakahalaga ng 500 duodecillion US dollars. Para sa inyo, yung inaasang. Yan, ibibigay ko na naman sa inyo. Siya daw yung may-ari ng mga ahensya ng gobyerno. Siya daw yung may-ari ng Central Bank, World Bank. Wow! Pag mga ganyang claim, iwas na. Lalo na pag nasa bingit ka na ng pangangailangan, 'di ba? Pati mga ganyan kakapitan mo na lang yan, men Yung mga ganyan, ako nga dati noon, yung magbo-board exam ako noon. Pati nga yung yung text message na chain, kinapitan ko 'yon. Yung halimbawa, makakapasa ka sa board exam kung ipapasa mo itong message na to sa 10 tao. Nag-load pa talaga ako para maipasa ko 'yun sa Yung desperation kasi ng tao, 'di ba? Total wala namang mawawala 10 pisong load lang naman 'yun gawin ko na, malay mo totoo na makapasa talaga ako sa board exam. Nakapasa nga naman ako, no? Sa kabila ng ipinoprontang yaman, paanong ang mga nagpakilala mismong mga opisyal ng samahan lumutang para sabihing ang ipinapangakong kaginhawaan isa lang daw kasinungalingan? Si Eulogio, ang dati raw itinalagang president ng Universal Tribes International Holding Corporation. Dito sa ID system ay ako ang nag-encode at ako ang nagre-release. Nag-guide ako sa kanila how to manage ang kanilang mga leaders. Yung leaders kasi yan, mga regional, provincial, municipal, barangay. Ang dati naman niyang Lupit, live-in no? partner na si Miriam, hindi niya tunay na pangalan, ang itinalaga ni Eduardo na kanya raw bise. Kung sino yung nakakatulong sa kanya, yan ho yung kaalagaan niya. Sa lahat daw ng gasto sa korporasyon, lalo na yung ipinamamahaging ayuda, sila muna ang Diyan tayo nakukuha yung sa mga pagtulong. Ang gusto ko yung tumulong, di ba? Diyan tayo nakukuha kadalasan, men Yung sa mga pagtulong na yan, tumutulong yung leader natin. Padala pa tayo ng pera. nag-aabono na umabot sa Di ba? Sila din yung mag-aabono 2 million pesos. sa mga... Silaw raw kasi ang ipinangako sa kanilang balik. Di ba? Unti-unti kayo nilalamon yan. Ang panghawakan nyo yung pinangako sa inyo. Di ba? Ganyan ngayon na nangyayari doon sa isang organisasyon na dati kong kinontent. May pinangakong gold bars. Kaya hanggang ngayon hindi mabitaw-bitawan. Kasi malaki na rin ang
malaki na rin ang naibigay eh. Kaya lang may pangakong gold bars. 'Di ba? Ewan kung paano maibabalik sa ngayon, heaven na heaven pa sila ngayon eh. Shout out pa eh. 'Di ba? Yung buong retirement nila sa ibang bansa binigay na dun sa idol nila. Kasi nga may pangakong gold bars. 'Di ba? Inaano ko nga yun eh, tinatakot-takot ko nga si yung spokesperson nun eh. Na may recording kasi ako ng Zoom meeting nila na nangangako siya ng gold bars. Hindi ko nilalabas. Nito, Kung magkano yung naringit namin, may pinangako siya sa akin eh. Babalik niya, times 3. Humingi lang po ako ng 5 trillion. Denimes 3 niya. Mamumudbud siya ng pera, parang Santa Claus. Pero galing sa iyo? Galing sa akin yun. I think may power ho siya sa citizen and pagbudol. ang dati namang Budol talaga, no? Katulad niyan, yung namimigay. O di ba hindi ba ito yung pattern nung kay Donsky kagabi? Mamimigay siya ng pera, yung pala galing sa iba yung pera. I'm not saying na masama yung pamimigay, di ba? Maaring may matulungan naman talaga yon. Hindi ko tinatanggi yon, pero yung credit kasi, ganito kasi ang nangyayari mga kababayan ko. Nakalalason kasi yung credit na yan eh. Tama yung ginawa ni FLM sa Mayaman Challenge niya. Yung sinasabi niya, hahamunin ko yung mga mayayaman na magbigay ng isang truck na bigas para sa mga kababayan natin. Mayaman Challenge ni FLM, ganyan yung nangyari eh. So, yung may mga mayayaman naman ngayon na nagbigay ng bigas. Ang ginawa niya doon sa mga bigas na pinamigay, siya ngayon na namigay. Pinalabas niya na sa kanya galing yun. Yung mga mayaman na kumagat sa challenge, kilala nyo pa ba? Hindi na. Nakilala si FLM lang. Parang ganito nangyari ang pattern, no? Tutulong siya, galing pala sa iba yung perang pinapantulong. O, di ba ganyan yung nangyari kay Donsky kagabi? Nadulas siya kagabi eh. Nagaling pala kay Ma'am Parisiana yung pinapantulong-tulong niya sa channel. Tapos hihingi siya sa akin ng papuri na pansinin niyo naman yung kabutihang ginagawa ko. Putang ina, kabutihang ginagawa mo, hindi naman pala galing sa iyo yung pera. Hindi nga natin alam kung talagang 3,000 yung binigay doon. Baka mamaya bawas mo na. Baka lang ha. Baka mamaya bawas mo pa yun eh nung pinamigay mo eh. Diba? Siyempre, ang sasabihin naman nung nagbigay ng pera doon, anong pakialam mo, binigay ko yun kay Donsky. Pero hindi nyo nare-realize na nagagamit yung ganon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, halimbawa, yung mga ghost hunter na yan, may tutulungan kunyari. Diba? At kayo, concerned kayo, gusto nyo talaga matulungan yung tinutulungan yan, hingyan nyo na resibo na pinambili talaga ng pinantulong doon. Siyempre, sa kahiyaan na, binigay ko na yan eh. Sige, ikaw na ang bahala dyan. Patay kayo. Diba? Hindi ko sinasabing, wag nyo nang gawin yun. Bahala kayo ha. Gawin nyo nang gawin yun. Wala namang problema sa akin yun eh. Pero, darating din ang time, marirealize nyo rin yan eh. Diba? Katulad ng ginagawa na ito oh. Denimes 3 niya. Mamumudbud siya ng pera, parang Diba? Mamimigay ng pera parang si Santa Claus. Pero yung pera, galing sa kanya. Pinapalabas nung hari nila na siya yung namimigay ng pera. Diba? Yun yung pattern kagabi. Yung magmamoney hunt. Naakala mo sa kanya galing yung pera. Hindi pala sa kanya galing yung pera eh. Tapos siya yung gino-glorify nyo. Di okay lang. Wala namang problema doon. Diba? Sana nga lang mapunta yung pera na yun sa tamang papuntahan. Diba? Pero galing sa iyo? Galing sa akin yun. I think may power ho siya sa citizen and pagbudol. ang dati Feeling ko yun eh, may natural charm talaga ang tao eh. May mga tao talaga na pag kinausap mo, yung convincing talaga, na yung mabait siya kausapin na, ma'am, maraming salamat po. Yung ganun-ganun na yung siguro ang nakikita nila dito, I don't think na hypnotism yun eh. 'Di ba? Magaling lang talaga maging con artist to. Talent kasi 'yan eh. Kaya nga artist, 'di ba? Art kasi yung pagiging con man, yung pagpapanggap. Panoorin niyo yung Catch Me If You Can. Yung mga magagaling kaya red flag na talaga 'yan eh. Pag may isang tao na peke, 'di ba? Na hindi naman talaga siya 'yon, na nagpapanggap sa inyo, red flag na dapat sa inyo yun eh.
Ay, ewan ko ba sa Pilipinas natin, bakit ang daming bobo, 'di ba? Ang nasisilaw na hindi kasi dahil mabuti ang puso niya. Mabuti ang puso niya. Putang ina, niloko niya na nga yung yung content niya sa inyo eh. Tapos ang sasabihin niyo, mabuti ang puso niya. Doon namin siya ginusto dahil sa pagtulong niya. Eh wala tayong magaganyan talaga eh. Kaya ang kung hindi natatapos hindi rin natatapos si advocacy natin dito sa YouTube. May makinig man sa akin o wala. Tandaan nyo, hindi man kayo makinig sa akin, dadating ang time, ako rin ang maaalala nyo pagka na-realize nyo na mali na yung ginagawa nyo. Darating din sa isip nyo na, tama din pala si Bungo dati. Di ba? Namang sekretarya na si Lani. Hindi rin ito tunay na pangalan. Ang siya naman daw na awitang mag-abono sa pag-imprenta sa mga ID ng kanilang miyembro. Kulang-kulang na 1 million yun. Wow, Kasi shit! ginagamit sa pagpiprint, pagbili ng mga ink. Kami ang nag-invest sa kanila. Kasi wala silang pera. Sabi niya po daw siya ay UP graduate, isa siyang architect. When we search po, hindi po siya nag-aral ng UP. Sabi niya may 17 dialect siyang alam, pero hindi siya marunong mag-English. Ako pa rin Malacanang. Pero nasaan na nga ba ang reklamo nila Pero yung si Edgardo? wait lang ha, ito hindi ko maintindihan. Di ba? May pera kayo. Dahil may pera kayo, ibig sabihin may ganito kayo. Pero bakit parang hindi nyo nahalata? Ako, sinasabi ko, katulad nung sinasabi na matalino. Hindi ako matalino. Baka makita nyo yung grades ko nung high school ako, bagsak ako ng math nun eh. Hindi ko nga nakahiya yun. Di ba? Gumraduate ako ng high school na puro pasang awa ako. Hindi ako matalino. Pero kaya ko ipagmalaki sa inyo na kahit ganyan, maalam kong kabulshitan yan eh. Although na minsan, pangilan-ngilan sa buhay ko, naloko na rin ako minsan. Lalo na sa mga networking, sa mga Ito ha, wait lang. May gusto lang ako ditong i-pinpoint dito sa comment section. 'Di ba? Ang sabi dito, agree ako dito eh. Agree ako dito. Sabi dito nung nag-comment, dito mo talaga malalaman na napaka-importante ng edukasyon. Sabi, marami na tamaan kasi siguro may mga hindi nakatapos doon na natamaan. Sabing gano'n yung gano'n. Kahit naman po edukado, may nai-scam din. Be alert na lang at ever na sumali sa ganyang groups or organization. Kasi karamihan yung grupo, di naman yan legal. Tapos mayroong pinagsasabi dito. Ano bang pinagsasabi mo? Halos lahat na scam ng investment scam at cryptocurrency, halos professional lahat at negosyante. Men, ang sinasabi lang nitong nagsabi na importante ang edukasyon, hindi naman level ng investment scam at cryptocurrency yan eh. Ang investment scam at cryptocurrency, dinevelop yan para talaga sa mga professionals yan. 'Di ba? Eh ito putang ina, yung ganitong scam, yung maniniwala ka may hari at reyna. Basic education lang naman ang kailangan mo dyan para malaman na niloloko ka niyan eh. Doon sa cryptocurrency kasi na yon, masyadong technical kasi yon, kaya kahit nga lawyer nabibiktima nun eh. Yung sa cryptocurrency. Kasi nga masyadong masyadong komplikado i-execute. Ito kasi putang ina, magpapanggap lang ng hari at reyna. Basic education lang yan. Kung nag-aral ka, alam mo na ang budget ng Pilipinas ay 3 trilyon lang. Pero ito binibigay 15 trilyon. Hindi, tama ba ako? 3 trilyon ang budget ng Pilipinas. Tapos ito 15 trilyon ang ibibigay niya. Pambihira. Tapos dyan lang kayo sa kubo, sa ganyan. Basic education lang ang kailangan yan para malaman mong peke ito eh. Ang bihira. Sa pag-iimbestiga ng aming team, nakarating sila sa UP campus sa Quezon City. Kilala niyo po Kaya pala sinabing graduate ng UP. Spanyas nga sa bahay niya, nandun sa kabila. Ito po yung bahay ni
Edgardo. Ngayon po, asan po? Hindi na po siya dito. Alam po, nasa Cavite siya. Hanggang sa nakasalubong nila ang lalaking ito na kapatid daw ng hari na si Edgardo, si Lito. Pag umupunta sila niya, marami sila kasi mga 15, 20, siyempre, yung mga taga-lugar namin na nagtataka niya bakit may ganun. Pinabarangay ko yun, para nawala yun sa bahay. Wala raw siyang kaalam-alam sa isyong kinasasangkutan ng kanyang kapatid. Alam niyo ba, sir, na nagpapakilala si Edgardo bilang hari daw? Hari ni Teresa. Hindi ko po kasi alam kasi hindi ko kami nag-uusap diyan dahil hindi kami. Alam mo, nakakahiya yan. Yung halimbawa may claim na ganyan, tapos kamag-anak mo pa. Di ba? Mapapagkamalang patuloy yung lahi nyo, may lahi kayo na may tililing. Di ba? Sunduin, hindi ko alam. Itinanggi rin niyang ang kanyang kapatid ay isang arkitekto at ang live-in partner daw nitong si Teresa, hindi raw propesora, kundi street sweeper. Kilala niyo po isang babae, Teresa Los Baños. O parang taga-walis yan dati, naka-uniform ng dilaw yan. Nagtitinda yan Tagawalis ang... sa may loob ng UP. Taliwas sa kwentong may nakatago daw itong yaman, si Pero ang galing nila, no? Ang dami nila nagoyo na tao, no? Hihintayin nyo pa ba na mapabilang kayo sa mga ganito, men? Edgardo Anya, walang sariling kaharian. Squatter. Ang liit ng kwarto, magigiba na rin yung sahig. Walang makain. Kami pa rin lalabas ng pera para makain siya. Subdivision, sir, baka may nadadaanan kayo, ganyan itsura. Hindi po ganyan nangyari na mga subdivision. Sa pagtatanong-tanong pa ng aming team, nahanap nila ang sinasabing bagong opisina raw ni Edgardo sa Cabanatuan sa Nueva Ecija. Sa gate ng kanilang compound, mapapansing may proposed plans. Plano raw sana Hanap nilang luxury magtayo rito housing. ng Eco Farm Resort. Pero ayon sa lokal na pamunuan ng Eco Farm Bayan Resort, ng tinan nyo, Eco Farm- tinan nyo yung pagkaka-photoshop nung pare-parehas si itsura ng bahay. Kinapi-paste lang na ganun, tapos tinan nyo. Kinapi-paste lang yung mga bahay. Tapos paano ka titira sa ganyan, men? Eco Farm, tapos may mga bangka-bangka pa sa... Come on. Ay, Pilipinas. Farm Resort. Pero ayon sa lokal na pamunuan ng Barangay Bangad, hindi raw sila otorisado, lalo't wala silang hawak na titulo ng lupa. May tumawag sa aming isang residente na nagkakagulo nga daw po yung tao doon, nakapila. Nung nagtanong-tanong po sila sa mga tao doon, nagpapalista daw po sila dahil may mamimigay daw po ng lote. Pwede daw pong tayuan ng bahay na libre. May mga reklamo na rin daw silang natanggap tungkol sa paniningil dumano nila ng down payment. Hindi lang po siguro Ayos, 10 yung nagpunta dito. Umaamin sila na sila ay nakapag-down na. May 5,000, may 10,000, meron pa nga po 30,000. Aray. Sinubukan ng aming team na hingan si Edgardo ng panayam. Dito po ba yung yung UTEC ni Edgardo Los Baños? Yotek, Apo? Saan po yung office ninyo? patigin mo na yung appointment niya bago namin i-kasi. Saan po kami magpapa-appointment? Pagka wala kayong appointment, mayabap. Nandun siya nung mga oras na yon, pero hindi siya humarap sa aming team. Wala tayong kinikilalang hari o reyna dito sa Pilipinas. Pwede natin silang makasuhan ng large-scale o syndicated estafa. Pwede siyang makomit by means of false pretenses o yung falsely pretending na meron siyang nagpo-possession ng power, influence, or authority. Ang penalty dito ay life imprisonment. Maaari rin silang makasuhan ng falsification ng public documents sa paggamit nila ng mga pekeng dokumento o mga titulo na nagsasabi doon na sila ang nagmamayari ng mga iba't ibang ari-arian. Pwede rin silang makasuhan ng forgery kapag pamemeke nila ng mga pirma, maaari rin silang makasuhan ng trespassing. Pero may mga trucks sila doon, ano? Okupa nila ang mga bakanting ari-arian. Pero nauna dito, merong isang korporasyon na kanila din, yung Universal Tribes International Corporation. Ito ay isang non-stock corporation, walang business at para lang sa kanilang mga miyembro na unang nairehistro noong 2019, October. At ito namang Universal Tribe International Holding Corporation na register nitong November talaga sila, no? 2022. Magkaiba yung pangalan pero basically sila din yun eh. Pinangungunahan ni Edgardo Los Baños. Iba yung ginagawa nila sa actual na nirehistro nila dito sa security. Parang ang nangyari, front lang nila yung papel. Para halimbawa may maipakita lang na papel sa mga legal tayo, di ba?
Exchange Commission. At tayo ay nagpalabas na ng isang tinatawag na show cause order. At sila ay dapat sumagot kung hindi ma-revoke o mapapawalang visa yung kanilang registration bilang isang korporasyon. Tanan nga, iyang gipang saad pa nako sir, wala gyud pa ko'y nadawat bisag isa. Ang tawag natin sa behavior na ganito ay herd mentality. Pag nakikita ng isang individual na ito yung ginagawa ng majority, maaari na ang factor dito kaya sila naniniwala sa mga ganitong offer ng isang organization is yung need nila to survive. Kaya tingin siguro nila mas mahaba ang proseso kung sa government sila pupunta. Mas maganda. Mas shortcut doon kahirapan pa rin yung Maging alert pa rin tayo sa mga red flags. Nag-waste ako ng time, waste money. Napakasakit talaga. Nawala na yung pinupundar ko para sa mga anak ko. Kapag ang mga pangako out of this world o masyadong hindi ka panipaniwala, dapat magduda. Dahil sa totoo lang, sa buhay, hindi naman sa isang iglap o ID lang, pwede nang mamuhay na parang hari at reyna. Yun kasi ang wala sa atin, tayo mga Pilipino, di ba? Yung, alam mo yung minsan, alam mo nang niloloko ka, pero dahil mahal mo na, love mo na yung idol mo. tsaka sinusuportahan mo, 'di ba? Magbubulag-bulagan ka namin. Kahit na ikaw na yung sumalo ng bala, yan ang hindi ko naiintindihan eh. Kahit ikaw na yung sumalo ng kahihiyan at ng bala ng ipinagtatanggol mo. 'Di ba? Ano ba yung reason ba't pinagtatanggol nyo? Hindi, may tanong ko lang yung mga fan ng mga manloloko. Ano may reason ba't pinagtatanggol nyo? Di ba? O punta na lang tayo dun sa idol nyo, si Donsky. Ano ba yung reason? Alam mo ng fake, alam kong fake, tapos ako aawayin nyo. Kapag sinabi ko fake, aawayin nyo ako. Sabi mo sa akin, alam mo ng fake, alam kong fake. Dapat magkakampi tayo. Hindi ko naiintindihan eh. Alam mong fake, alam kong fake, sinasabi kong fake, ako yung aawayin mo. Alam mo naman, aware ka naman na maraming naniniwala sa kanya. Na hindi totoo yung sinasabi niya dahil alam mong fake eh. Pero ako pa rin yung aawayin. Hindi ko magets. Yun lang po, maraming salamat, bye-bye.